So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Tasapasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is our fifth day and our topic is all about prepare now for the prepared place. So, this is our continuation of our series and this is our topic 5. So, our scripture is all about 1 Samuel verse 17 to chapter 17, verse 34 to 37. So, NI version. But David said to Saul, "Your servant has been keeping his father's sheep when a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock. I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God, the Lord who rescued me from the foe of the lion, and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine." So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay tungkol sa pananampalataya ni David at ang paghahanda ng Diyos sa kanya sa pamamagitan po ng mga pagsubok na kinakarap niya bilang isang pastol. So, ipinapakita po rito na ang mga karanasan ni David sa paglaban sa mga leon or lion at mga bear ay naging paghahanda para sa mas malaking laban niya kay Goliath. So, ang Diyos ay gumagawa po sa mga maliliit na bagay bilang pagsasanay para sa mga malalaking gawain sa hinaharap. So, ngayon dadako na po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God prepares in a training ground. So, si Lord ay nilalagay tayo o naglalagay sa atin siya ng mga karanasan na nagtuturo at nagpapalakas sa atin para sa mas mahihirap na laban na ating tatahakin sa susunod na taon o sa susunod na generation. So, second is God gives a breakthrough in the arena. So, sa oras po ng mga pagsubok o laban is ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng tagumpay sa mga nakahandang puso. So, last teaching is God turns a shepherd into a king into the battlefield. So, alam naman natin na sa gitna ng laban is inihahanda tayo ng Diyos ang ating mga kakayahan para sa mas dakilang tawag gaya ng ginawa niya kay David. So, ngayon, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is prepare where you are now. So, dapat natin gamitin yung kasalukuyang mga hamon natin bilang pagsasanay para sa mga malalaking misyon na ipagkakatiwala natin o ipagkakatiwala sa atin ng ating mahal na Diyos. Second is take that giant as opportunities. So, dapat natin tingnan yung mga problema bilang mga pagkakataon or opportunity para masanay at mas mapalapit tayo kay Lord. So, last is wait for God's promotion. Dapat din tayo maghintay ng may pagtitiwala sapagkat ang Diyos ang magtataas sa atin sa tamang panahon. So, ngayon is dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tackles about what is the importance of preparing now for a greater purpose. So, kasi yung paghahanda ngayon is nagbibigay sa atin ng kakayahan at pananampalataya na kakailanganin natin para sa mga malalaking or mas malalaking responsibilidad sa hinaharap. So, yung bawat hamon kasi at pagsubok, tayo ay lumalakas at lumalago sa ating pananampalataya na nagpapahintulot sa atin na maging handa kapag dumating yung mas malaking tawag ng Diyos. So, ngayon we're going to pray na po. So, Panginoon, tulungan mo po ako maging handa sa bawat hamon at pagkakataon na darating sa aking buhay. Naway makita ko ang bawat pagsubok bilang bahagi ng iyong mas dakilang plano. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang bawat laban at ng pagtitiis na maghintay sa iyong panahon. Salamat sa iyong patuloy na paggabay at sa mas malaking layunin na inahanda mo para sa akin. In Jesus' name, Amen.